naman nga yun. So, ayun, balik naman tayo sa yung kanina na sa religion nga. Anong view mo kay God? For Kung me, okay lang, ha? okay lang. Oo. For me, wala. Mm. For me, wala. Mm. Siguro I stopped believing noong time na way back 2016. Graduation? Hindi pa. Hindi pa. 2017 Oh, 5 taon ka nga pala. Oo. So, siguro 2016, I stopped believing. To be honest, devout Catholic ako since Dati, me too. pagka-panganak, di ba? Nagkaroon pa ako ng panata. Parang every first Friday, I go to Quiapo. Either me alone or kasama ko yung mom ko kasi devout Catholic and parang panata. Nakalimutan ko sa English yun eh. May panata sila to go there devotion. Devotion. To go there every first Friday of the month. Whatever happens, kahit may out of the country, ita-timing talaga namin na by first Friday of the month dapat nandun sa Quiapo. So, ngayon, 2016, parang wala namang malaking nangyari sa life ko for me to decide that. It's just that parang it stopped making sense. Ganyan so din parang sa akin. sabi ko, magdadala ko or hindi. Tapos parang, nung time na yun, mahilig kasi nung time na yun, kasi ako nun, parang consistent din lister kasi ako nung time na yun. So parang, okay, nagte-thank you God ako. Pero, hindi naman siya yung nag-aral. Oo, ikaw naman lahat. Ako naman yung nag-aral. At the same time, hindi naman siya gumawa ng exam. Sinuwerte lang ako din na yung mga naaral ko lumabas sa exam. So, it's luck. Wala naman divine intervention doon. So, parang it stopped making sense. Na parang, okay, kaya siguro na-achieve ko to kasi pinaghirapan ko. Or nakuha ko to. Noong time na yun, student pa lang ako. So, more of grades lang naman talaga ang basehan. Kasi noong time na yun, wala pa rin naman akong business na ginagawa on the side. So, purely student lang ako. So, parang, or sumasali ako ng mga triathlons din noong time na yun. So, parang okay, na-achieve ko to kasi nag-train ako. Na-achieve ko to kasi nag-aral ako. Hindi naman to dahil may tumulak sa akin para bumili sa pagtakbo, sa pagbike, or may someone na nag-carry sa akin sa dagat para maging safe ako pag nagsuswim ako. It's more of my own efforts. Nag-train ako, nag-aral ako. In-equip ko yung self ko ng knowledge, ng skills to achieve that. So, parang it really stopped making sense for me. Actually, yan din yung nagpawala. Ako naman kasi, hindi ko matatawag naman sarili kong atheist. More na agnostic ako eh. Parang medyo agnostic pantheist ako kung i-consider ko yung sarili ko. Pero hindi na rin nga talaga akong sa structured religion talaga. Kasi nga, yun din yung rason na para bang, inisip ko, di ba yung kasabihang nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Tapos, inisip mo, medyo, it makes sense sa perspective na sa reality na to. Pero ang inisip ko, paano pag tinanggal mo yung awa ng Diyos tapos gumawa ka pa rin? 'Di ba may mangyayari pa rin? So parang doon ako na kunyari ako mag-best effort ako tapos wala yung Diyos. Feeling ko mangyayari pa rin eh. Same din naman. Pero ako naman kasi eventually rin, sobrang hardcore kong atheist dati, lahat ng kakwentuhan ko puro ganyan ako. Pero may mga dumating lang din sa point sa buhay ko na hindi mo ma-explain. Na yung mga panahon ganun, na tapos yung mga panahon kailangan ko, bigla may nangyari, na kahit doubtful ako, ganun. So, meron akong nagkaroon pero at the same time, inline din pa rin siya dun sa self-empowerment kasi parang, ang view ko naman is, the totality of the universe, it's the embodiment of God. So, ako, bilang part ng universe, part ako ni God. At yung pagiging, kunyari tayo, tao, sa perspective natin, isang individual tayong tao. Pero on an atomic level, hiwa-hiwalay na atoms to, hiwa-hiwalay na cells to, hiwa-hiwalay na parts to, may mga bakterya pa ako sa loob na may sarili ring buhay, di ba? Na hindi sila mag-exist na hindi ako mag-exist kung hindi sila healthy. Pero kumbaga, iba-ibang individual din sila. Parang I'm a group of individuals din kung titignan mo na atomic level. So, ang point ko na kung ako is part ako ng universe, and si God si universe, I'm also part of God. So, para bang, so nandun yung power ko to do anything that I desire. Na para bang, inline din siya kay Nietzsche, na para bang self-empowerment. Para bang God self ba? Pero hindi siya God self in a way na parang narcissistic, na parang ako ang Diyos. At the same time, parang ang view ko,
ako, nasa akin ng Diyos, ako ang Diyos. At the same time, wala rin akong kwenta kasi bundle of atoms lang ako. So, para siyang gitna ng I'm powerful because I'm part of God. Pero at the same time, wala rin akong kwenta kasi ano lang ba ako? Like, expect lang ako sa universe. Parang ganun. So, yun naman ang ano ko naman. Pero at the same time, pareho rin tayo naging na nung lumalaki nga, lumaki sa devout Catholic families, eventually, unti-unti nawawalan ng sense yung mga ginagawa. Tayo na yung worship, yun yung hindi ko kasi mag-gets eh. Bakit kailangan ko luhuran si God? Anong mapapala niya kung luluhod ako? Actually, the lifestyle din na parang, okay, you go to mass. Okay, you go to far places para mas mapalapit kay God. Kay God, oo. So parang, kung naniniwala ka sa God that they exist Everywhere, omnipresent. Pwede ka naman sa bahay na lang. Pwede habang nakahiga ka, pwede habang nagtatrabaho ka. Totoo. Pwede habang nag-i-Instagram ka or something, di ba? Totoo yun. So parang yun yung hindi nag-make sense sa akin. Tsaka yung iba, parang, ewan ko, nag-extend na rin siguro yung perspective na you somehow pity others na parang sayang naman na you achieve this and you thank God. Oo. Na sana you should be proud of yourself. Oo. You should parang give kudos to yourself na parang pinaghirapan mo to, ginawa mo to. Pero anong sinabi mo? Thank God. I mean, it's really not that bad. Pero sayang lang kasi sana nabigyan mo naman ng appreciation yung self mo. At saka weirdo ako dyan sa mga yung mga boxers. Tsaka yung mga MMA fighter. Manggugulpe ka, tapos papasalamatan mo si God. Si God yung tumulong tumanggulpe. I mean, no hate naman for hate, them. no hate, I mean, it's more of, okay, you thank God, pero thank yourself din. Oo. Tsaka yun nga kasi technically, di ba, kung doon nga ibabalik natin sa tao ang gawa, ikaw pa rin talaga yun eh. So dapat talaga, yun nga rin kasi nagiging problem ko sa religion. Na para bang, nagiging reliant tayo sa Diyos. Hindi mo na alam kung ikaw pa ba gumagawa ng sarili mong buhay o inaasa mo na lang. Ang tanong, kung inaasa mo na lang, tapos kung wala pala, anong ginagawa mo sa buhay mo? Parang ganun, di ba? Oo. Saka the time na nakuha mo yung results na gusto mo, kunyari sakto lang yung skills mo, tapos na-achieve mo yung gusto mo, tapos sinuwerte ka lang, it's, parang life is really a game of chance eh. So parang thank yourself pa din. Kasi na-address mo yung chance na yun during your timing eh. Oo. Sa totoo naman yun, punong-puno ng opportunity sa mundo. Pero kung ikaw rin may eye ka para sa opportunity at marunong kang i-utilize lahat ng opportunity na darating sa'yo, lahat yun sa'yo yun. Oo, totoo. Tapos, ano naman tayo? Dalawang, kung greatest